Na-click yung gagawin natin ngayon mga sir. At ang problema kasi nito mga sir, yung coolant dito na lumalabas sa air cleaner. Iniwan na to kahapon. Pagdating niya, naka-side stand. Lahat ng coolant dito pumunta, tumapon dito sa may breather hose dito. To. Yan. Tapos laging overheat ng overheat. Pinagawa sa iba. Tapos hindi nagpalit ng pisa. Ginawa lang, nagpalit lang ng langis. Tapos dinrain lang yung kanyang coolant. Siningil ka agad ng 700. Ngayon, overheat na naman. Kaya ang gagawin natin ay i-check natin. Kapag once na overheat at naghalo yung coolant, isa lang naman yung suspect nyo dyan mga sir. Yung water pump. Ngayon kapag once na medyo may kalalaan na at lumalabas na doon sa air cleaner yung kanyang coolant, pati yung gasket sa gitna naapektuhan na. Kaya ngayon gagawin muna natin ay i-check natin yung kanyang water pump. Tapos i-drain natin yung kanyang langis. Bubuksan natin yung kanyang air cleaner. Pati upuan. Ayan. Ayan, nag-hard starting na rin. Sige, simulan natin. Buksan muna natin ito. Yung dadaan-daan sa bungangan. Oh! Tanggalin mo yung air cleaner. Air cleaner, di ba lang mabuksan, di ba lang mapalit-palitan. Ayan basa na ng tubig yan. Yan. Diyan na lumalabas yung coolant, tubig. Medyo naubos na dahil kahapon pa ito ng iniwan sa atin at naka-side stand. Kaya bumaba na yung pero kita nyo naman yung moist niya, tubig na. Coolant. Tapos drain natin yung langis naman ngayon. Drain mo natin yung langis. Tapos tatanggalin natin yung upuan. Ayan, dyan na lumalabas. Kaya overheat ng overheat. Tapos ginamit pa lang ginamit. Aray ko. Okay, sa kabilang side tayo nag-drain, pero sa kabila din tayo magtatanggal din. Ayan, para malinisan din yung filter dyan, strainer. Ayan Ano to? Avocado flavor. Ito mga sira, hindi ito nabaha kasi hindi naman tagulan. Tag-init ngayon. Kapag once na ganito yung naging problema ng motor ninyo mga sir, napaka-importante huwag nyo na gagamitin. Kung ipasakay nyo lang sa sa sasakyan para papunta doon sa mekaniko, gawin nyo na lang, huwag nyo na gamitin para hindi masira yung block saka yung gasket. Kasi yung langis saka yung coolant kapag once naghalo yan sa loob, tapos lagay salin hanggang sa mapuno na yung makina ng langis saka coolant, mas malamang na yung coolant kaysa sa langis, sisirain yung sigunyal mo, pati yung block mo sisirain hanggang sa camshaft, rocker arm. Yan kasi yung mga moving parts sa loob, sisirain yan. Kaya mapapagastos ka ng malaki. Ito, tsura pa lang nito, talagang ginamit pa to. Sayang nga yung unang gastos nito dun sa unang gumawa kasi siningil niya ng 700 sa pagdo-drain, hindi naman nagpalit ng water pump, nauwi lang sa wala. So ang gagawin natin, yung kanyang water pump muna ay papalitan natin, tapos magdo-drain tayo ng ilang beses ng langis. Obserbahan natin yan kung mag-overheat o maglalabas pa dito. Water pump lang naman yung pinaka main issue niyan, bukod doon wala na. Yan, yung water pump lang. Sa pagtanggal ng water pump, kailangan natin tanggalin yung kanyang radiator. Siyempre si radiator ay meron din siyang cover at meron din mga clip na nakakakunik doon sa wire ng stator saka hanggang dito sa main harness dito. Yan, tapos yung mga sensor, tapos ito. Yan, tatanggalin natin yan.
Nahihirapan na yung ating mekanikong Chikwa. Nakapakahirap tanggalin. May mga ganyan kasi mga sir na ano, senaryong napakahirap at mayroon na rin napanood dyan sa iba na napuputol May galit ka. yung tensioner. Yan, tanggal na. Kaya tsatsagain mo lang talaga ito. Kailangan mo lang assistant mo. Ngayon lang ito matatanggal yata sa tsura pa lang ng ano ng water pump. Kakaiba na. Okay. Dito dumadaan yung coolant. Tapos iba na rin yung kanyang ano. Yung mechanical cell nito kasi mga sir ay lumuwag na o sira na. Hindi naman din tayo nagre-repair niyan dahil buwan lang tinatagal. Maghahalo na naman yung ano. Kaya pinaka-importante, ipalitan mo na lang ng ano. Sige, tapos papabili tayo ng water pump. Yun lang muna yung una natin gagawin mga sir. Okay, ito mga sir. Dumating na yung ating pump AC or fuel water pump assembly. Yun yung ipapalitan natin at yun ang ipapalit. Yan, yung presyo nung ito mga sir, nasa 1.5 plus 1.6 ganyan, hindi kasi pare-pares yung presyo. Tapos ito kasi in-order ko pa sa kabila, kaya ang naging presyo niyan mga sir 1.7 kasama yung delivery fee, kasi doon sa unang paggawan kasi nito 2.5 yung halaga doon sa una niyang pinuntahan. Hindi ko lang alam kung original ba yun o aftermarket, kasi may aftermarket kasi na ganyan. Aftermarket kasi mahirap ipasok dito. Tapos hindi natin alam kung tatagal ba ng taon. Saka nakadepende pa rin yan kung nache-check lagi yung coolant, matagal masira yan. Tapos after may kabit yan, langis naman yung ating papalitan, siguro mga 3 to 4 na beses yan. Yung murahing langis na yung gagamitin natin, kumbaga yun na yung pagkakaano natin doon, panglinis. Dahil sa unang tinsel pa yan, ganun pa rin yung kulay niya, kulay gatas pa rin. Kaya kailangan natin ng 3 to 4. Sa paglagay naman yan, kailangan i-top din nyo muna to. Makikita nyo naman yung sa magneto. Sa fan, mayroon siyang kanal, tapat nyo dun sa may gilid. Sample natin to. Itong kanal na to, tapat nyo rito. Tapat nyo dyan. Tapos may guhit kasi yan, tapat din yung guhit niyan. Yung kanal na yan, tapat nyo. Yan. Wag dito sa, wag to tapat dito. Kanal na yan, tapat nyo rito. Huwag ito. Yan, para sakto-sakto. Siyempre sa water pump natin ay mayroon din yang timing. Itong pinaka-contail na to, tapat mo dito to. Yan. Yan, dapat pantay yan para pagka binalik mo siya ay saktong-sakto na hindi masisira yung pump. Kasi kapag kalumis yan, hindi naka-timing, tapos ibinalik mo yung yan, kahit yan, naka-timing yan, pero yung makina hindi naka-timing, hindi tutugma yung pinaka-kanal nung camshaft. Ang mangyayari, mahihirapan kang magkabit, magbalik, tapos kapag pinilit mo, itong pinaka-propeller na yan, kakabante yan,
Ang mangyayari, sasabit. Tapos, masisira na yan. Kaya, yun yung mga dapat yung tatandaan. Ayan, kinakabitan natin yung bagong water pump. Ayan, kabit muna natin. Tapos, radiator. Sasalinan natin ng coolant. At, chichinsil tayo. Na 3 to 4 na beses. Sabay na rin linis ng airbox. Pupunasan natin yan dahil may tubig. Saka, papalitan na rin natin yung kanyang air cleaner dahil masyado nang madumi na. Sige, kapit muna natin. Kung paano nyo naman din tinanggal, ganoon din nyo siya ibabalik. Ayan, nakabit na yung yung water pump, langis, tapos radiator. Maglalagay tayo ng coolant. Ayan, castrol muna yung ginamit natin mga sir. Ayan, yan muna yung panglilinis natin. Ito na mga sir, under na natin habang nagsasalin tayo ng coolant. Masyadong mababa yung minor. Okay. Kapag may problema ang water pump, kapag nagbuhos ka ng coolant sa radiator, tuloy-tuloy po yan, bagsak sa loob ng makina. Dahil nagpalit na tayo, kaya stable na siya ngayon. Okay, kailangan natin siyang painitin. Tapos i-drain natin ulit. Pakita ko sa inyo kapag once na i-drain na natin yung langis na unang salin natin gamit yung castrol. Okay, palit tayo ng langis ulit. Unang change oil. Tapos airbox. Yan, malinis na sa loob. Yan, meron pa rin siyang puti-puti. Yan yung mga naiwan. Pero iba na yung pagkatulo niya ngayon compared kanina sobrang rapot. Saka hindi rin siya lumabas yung overheating. Okay, tatanggal natin tapos magsasalin tayo ng panibagong langis uli yan. Okay, close natin tapos salin natin ng bagong langis uli. Okay, salin tayo uli ng isang langis tapos pandry natin uli. Okay, bali pinandar natin uli siya. Kilometer niyan. Painitin natin ulit tapos change tayo ulit isa hanggang sa luminaw. Okay, malinaw-linaw na. Bali nakadalawa na tayo, pangatlong to ngayon, pangatlong salin. Yan, malinaw-linaw na. Kaya okay na yan sa tatlo. Yan o. Langis na yung kulay. Hindi na kulay avocado. Mainit. Yan. Tapos salin natin. Okay na yan. Last na yan. Tapos palit tayo ng air cleaner. Kasi sobrang dumi na yan. Okay, salin tayo ng panglas. Yan, pari tatlo ating ginamit. Yan yung panglas na yan. At hindi naman na naghalo. Tapos show natin yung air cleaner. Okay, show natin yung air cleaner. Yan, so naman natin ilalagay yung yung air cleaner.
Ayan, umaandar na siya. At tagal natin pinandar, hindi naman siya nag-overheat. Nag-overheat lang dahil dun sa, sa nawawalan siya ng coolant na pupunta sa loob ng makina. Kaya siya nag-overheat. At inobserbahan naman at goods na goods naman yung kanyang makina. Kaya hindi natin kailangan pambuksan. Okay, lagyan natin yung bagong air cleaner. Yan, ibagay natin yung air cleaner. Susunod naman natin ay yung upuan. Yan, tapos okay na siya. Kaya na pa tumaandar. Simula nung pinapaandar-andar natin na ang nilalagyan ng langis. At goods na ito mga sir. Yan, gano'n ang gawin nyo mga sir. Kung sakaling gano'n yung problema ng motor ninyo, napaka-importanting dalhin nyo na kagad sa manggagawa. Papalitan nyo na ng bagong water pump. Huwag nyo na ipaparepair yung water pump nyo kasi useless lang po yun mga sir. Matodoble lang yung gastos ninyo. Kung ano yung magagastos mo sa una, gawin din ulit ang magagastos mo sa susunod. Tapos kung masira pa yung sigunyal mo, hindi pati yung block mo, hindi doble-doble. Yan, okay na to. Dito lang tapos yung video natin mga sir. Like and share na lang din mga sir. Tsaka papalo na rin tayo sa ating Facebook page, JNK Motovlog mga sir. At yung kanang kamay niya ni Boss Mike. Kaday na. Yan ang Bali na yung kaliwa, ang kanan ko. yan. Okay.